Viral post ng isang lalaki, inulan ng positibong komento. Isa nga rito, si Kuya Kim, na inimbitahan pa siyang manood sa kanyang show. Kamakailan, naging usap-usapan ang isang post sa social media. Mama, Papa, hindi ko na po kaya. Sorry po. Ang post, binahan ng mga komento mula sa mga netizen. May nagpapaabot ng mensahe ng suporta, Huwag kang susuko. Kapit lang. Palaging magdasal. may willing magpa-deliver ng pagkain, If nasa Bulacan ka, PM ka lang sa akin. Tara, kain tayo somewhere. Treat ko. at merong ding nakikipagkita at handang makinig at makipag-usap. Tara, let's meet. I'm willing to listen sa mga rants and problems mo without any judgment. Pero ang isang nag-comment, niyaya siyang maging guest? Watch TikTok Lock live next week as my guest. I'll wait for you, okay? Ito na pinakahihintay natin. Ang paanyaya nagmula sa walang iba, kundi kay Kuya Kim. Welcome to the Sino nga ba ang tao sa likod ng post na yan? So kakakulitan din natin today ang father and son. Pangkaraniwang araw lang daw noon para kay Kuya Kim. And then I checked my threads. Nung chinek ko yung threads, merong isang post doon. Mama, Papa, pagod na ako. Or something like that. Galing ko kay Eman eh. Ang experience ko kay Eman, naging very sensitive ako sa mga post ng mga tao because hindi mo alam what they're going through. So I replied. Ang imbitasyon ni Kuya Kim, paraan niya raw para maiparamdam dito na hindi siya nag-iisa. I just wanted him to know that there's someone who listens. Hindi mo naman pinagdadaanan ng mga tao eh. It's just important that we are present. That they're heard. Ang naglabas ng saloobin sa kanyang post, ang 28 anyos na si CJ mula sa Malabon. Panganay sa 4 na magkakapatid, si CJ. Jeepney driver ang kanyang ama, habang housewife naman ang kanyang ina. Close din ako sa family ko, especially to my mama and papa. Sinasamahan ako ng mama ko through my ups and downs. All-out support talaga si mama pagdating sa mga achievements ko din sa buhay. Dahil sa nagkakaedad na rin ang kanyang mga magulang, si CJ na raw ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. Lalo't nag-aaral pa ang iba niyang kapatid. Nag-work ako sa BPO industry as a gaming support. Close kami ng mga kapatid ko to the point na ako yung takbuhan nila kapag meron din silang mga troubles sa buhay. Pero kahit na may maayos na trabaho, nakakaramdam din daw siya ng pagod. I have to travel from Malabon to Ortigas. Medyo malayo siya and it consumes a lot of stamina and energy talaga. Dahil madalas na bahay at trabaho ang naging routine ni CJ, hindi rin siya gaanong nakakahalubilo sa iba. Meron naman daw siyang mga piling kaibigan na natatakbuhan. 3 lang kami sa circle ko. Since college, kami na talaga yung super close. Pero minsan, nahihiya rin daw magsabi sa iba si CJ ng problema. Iniisip ko din na baka they're dealing with other problems then parang dumadating lang talaga sa point na nagbabottle up lahat ng emotions mo and you have to release it your way. And siguro yung naging coping mechanism ko is to cry it all out. Ang pagiging tahimik at mapagkimkim ni CJ, maari raw na nakuha niya noong nag-aaral pa siya. Dati na rin daw kasi siyang nakaranas ng pambubuli. Every time na uuwi ako sa bahay, kakausapin ako ni mama, ganyan, o kamusta yung school? Nakasmile lang ako, haharapin ko si mama. Pero, yung sinasabi ko kay na mama, that's the other way around. Na wala akong friend, outcast ako, kinuhaan ako ng baon, tinago yung test paper ko. Tapos hindi ko yun sinasabi kay na mama kasi ako yung panganay. Kapag nakakaramdam daw siya ng pagod at lungkot, ang nakakatulong sa kanya ang paglalabas ng saloobin niya sa journal o kaya sa social media. Nangyayari sa akin sa school, sa bahay, sa work, everything. I document it a lot. Kaya nang makaramdam daw siya ng burnout kamakailan, ang naging outlet niya mag-post sa social media. Yung post ko sa thread, nasa kalagitnaan ako noon ng biyahe, nasa loob ako ng bus that time. I was really not okay that time. Nag-bottle up lahat ng emotions ko, ng feelings ko sa work, sa bahay, financial, mental, friends, especially the work. Sa work talaga. Yun yung paraan mo para humingi ng tulong
not to anyone, but help yourself. Isa nga sa nakakita ng kanyang post, ang TV host na si Kuya Kim na sumagot dito. When I woke up the next day, nakita ko merong 4,800 comments. Hindi likes, hindi views, comments. Yung message ni Kuya Kim na I'll be waiting for you, mag-guest daw po ako sa show niya sa TikTok Lock. I thought I was just dreaming. Sobrang positive po nung naging effect nun sa akin. Pag nag-e-express tayo out there, especially may social media tayo, minsan may mga tao pala out there na nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ko, which reminds us na we are not alone. Nakaka-inspire, lakas ng loob. Kaya naman sa araw na ito, ang imbitasyon ni Kuya Kim, pinaunlakan ni CJ. Pagdating sa studio, nag-usap muna ng personal sina Kuya Kim at CJ. Happy time tayo dito sa TikTok Live! Nang magsimula ang programa, si CJ, kasamang ina, narito na sa audience. Ipinakilala pa nga siya ni Kuya Kim. Shoutout sa bago kong kaibigan. Nandyan po si CJ at kasama po niya ang kanyang nanay. Doon po sila. Yan. Hi, sir! Si CJ, enjoy sa panunood. You inspired so many people. Hindi aksidente yan. Marami kang natutulungan sa buhay mo. So, stay alive and inspire. Continue to inspire. A little kindness goes a long way. You know, I called it the Eman effect, and this is to carry on her advocacy on mental health. Bukod sa words of encouragement, inalok din ni Kuya Kim si CJ na tulungang makipag-usap sa eksperto para sa kanyang mental health. It's my way of saying thank you kay Kuya Kim for reaching me and having this opportunity to talk with him personally about life. Very inspiring considering yung pinagdaanan ni Kuya Kim. Ginagamit niya to pay it forward para maengganyo yung mga tao to be open about talking about mental health or seeking help from a professional. At kung meron ng araw pinaka nagmamahal kay CJ, yan ay walang iba kundi ang kanyang pamilya. Kaya isang liham din ang kanilang sinulat para magsilbing paalala kay CJ kung gaano nila ito kamahal. Si Papa, hindi talaga siya vocal pagdating sa mga nararamdaman niya. Kaya sa pamamagitan ng sulat na to, mas naramdaman ko na mahal niya kami. Okay ka lang? Kasama rin ng Good News Team ang kaibigan ni CJ na si Christine para iparamdam sa kanyang hindi siya nag-iisa. Salamat. Hindi mo ako pinabayaan bilang kaibigan. Basta lagi mo tatandaan na pag pagod ka na, pahinga ka lang pero huwag kang hihinto. Kasi yung problema dinadaanan lang yan. Di yan dapat tinatapay. Alam mo naman yun, di ba? Pag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Lagi akong open for you. It's not simply about rest pero kailangan mag-recalibrate tayo na ano ba yung mga habits ko na ginagawa ko that led me to experiencing yung burnout. So malaking bagay i-evaluate natin yung mga lifestyle choices natin. Sabi na nga, it's okay not to be okay. May mga panahon na nararamdaman natin ito. At minsan, ang mga salitang kailangan nating marinig, nagmumula sa mga taong hindi naman natin kakilala. Patunay na ang kabaitan at malasakit sa kapwa, nananaig pa rin sa bawat isa.